Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, isa na naman sa ating mga matagumpay na kwento naman na mapakikinggan natin ngayong araw sa isa sa mga graduates natin dito sa UK Diploma in Health and Social Care. Ayan po ma'am, pwede ba tayo magpakilala sa ating mga mananood? Ako po si Christine Angustia Padilla. 3 years po here in Kuwait. Yes. And yung working, disclose ko na lang. Sige lang, no worries. Ano yun, first mo ba as an OFW itong bansa ng Kuwait? Or meron ka yes na? po. First First time. mo. And then in 3 years, nakapag-decide ka na mag-upgrade at mag-aral Opo. muli. That's Yes. good. So, kamusta naman ang buhay dito sa Kuwait? Yung buhay po sa Kuwait, sobrang okay lang naman po. Parang as a lifestyle din naman in Philippines, halos parehas lang. Pinagkaiba lang talaga yung culture. Ayun. Yes po. So, parang ano din, no? Doon naman yung mga challenges, trabaho, bahay, Opo. trabaho, Yes. ayun. So, eto, paano mo nahanap itong si ICSA? Nahanap ko po si ICSA through Facebook. Lagi po kasi siya nag-appear sa feed ko, yun. yes po. Hanggang sa na-encourage din ako na mag-inquire. And then, isip ko din po talaga na mag-apply for healthcare course. Caregiver, Yes po. So, eto kasi yung ating naman na talaga na pahinga minsan is browsing sa Yes po. Facebook. So, yun. So, parang sign na rin. Kasi Opo. palagi napapakita sa'yo si Opo. ICSA. Palagi. So, ayun. So, eto, ano yung sa atin, nagtulak? Bakit tayo nag-enroll sa health and social care? Yung nagtulak po sa akin is because sa family ko na din po. Kasi yung yung mom and dad ko, they are getting older. And I think I need to know something more to help them. And isa na din po ito yung course na gustong-gusto ko din i-achieve noon pa lang. And then kasi natigil din po ako sa K-12 ko. So I mean in college because mas marami ng responsibilities na Challenges din. ang dami na Pagiging adulthood. Yes po. So, Ayun. nag-apply din ako in healthcare kasi I want different path naman. Kasi I'm always in sales, in customer service. But parang mas gusto ko naman na mag-service naman through na parang nakakatulong din ako. Like, Parang self-fulfillment Yes po. Yun, din. yung self-fulfillment na din siya for me. Ayun. Ayun na din. Ayun. Kasi nga ito, ang talaga ni health and social care, as a caregiver din, no, it's, targeting two birds with one stone nga, Yes sabi po, nila. Kasi yes nga, po. for personally din, na preparing us kung ano may yung kailangan na, assistance sa family natin, especially sa mga elders natin. Yes. So, parang dalawang goal na yung dalawang natin goal. na-achieve. Opo. So, ayan. Kamusta naman yung, first day ng klase? Kasi syempre, from usual routine na bahay, trabaho, or may singit na gala, tapos nag-aaral. Kamusta yung first day? Is it challenging ba? Ay, actually po, mas na-excite ako. Ganon. Kasi, parang, every end of the week na instead of going out or staying at home doing nothing, parang it's better to do something productive, ganon. Parang nilolook forward mo Yes siya. po. Ayun. Kaya talagang mas na-encourage ako na mag-aral lang, patuloy lang, ganon. Pero sometimes it really hits hard, especially at work because sobrang busy din at work. Ang dami ding nakaano sa'yo na mga responsibilities, especially at family din. Pagod rin, no? Yes po, yung pagod din. Pero I think it's all worth it in the end. Kasi yung instead of going out, but at least you can do something that's it helps you to parang to achieve your goals then in the future. So parang professional development. yes po, na it's rin. setting yourself and setting your goals for the future. So it's better than doing nothing. Kaya, yes kasi po. nga yung oras is, sabi nga nila, time is gold. Yes. Diba? It's up to you kung let it waste, na mawawala lang, Yes or po. make it more productive. So, ayan, ano yung strategy mo? Actually, kasi yun yung pinaka-factor din na nagpipigil sa mga kapwa rin OFW na mag-take step na mag-upgrade ng sarili, mag-aral, kasi nga, nag-aalangan sila na kaya ko ba? Paano ko Na sobrang dali lang talaga. Pero mahirap. yun yung pinakamahirap. May time talaga na mahirap. May talaga. mahirap na. Challenging. Pero isang module lang naman yun. Isang module lang talaga. Pinakalas lang. Pero the most of it, natatapos ko din talaga siya ng mabilis. Pero dahil na din siguro po, may knowledge din ako about it. Kasi nagtapos din naman ako ng K-12. Kaya normal na sa akin yung mga ganong part. Pag-aaral na yes sisingit po. mo. Medyo Ayun. fresh pa siya. Ganun. Kaya So, parang, nasa routine na Opo, pa nasa yung routine na. pag-aaral. Parang depende na din sa'yo kung paano mo pagsasabayin lahat. Pero mas, I think, mag-focus ka lang din sa goals mo. Kung ano yung gusto mong gawin.
gawin. Saka, iset mo lang din yung boundaries mo when it comes to work, personal, and studies. Pero, at the end, you have to reach your goals na dapat, you have to continue till the end because, sayang lahat ng mga ginugugol mong time for nothing. Kasi yun nga, time is gold and you have to go and continue until you finish everything. Kaya, Yes po. Kailangan talaga, no, self-discipline. Yes, Kasi kung wala kang self-discipline disiplina, wala kang target, wala kang goal, kumbaga, parang yun lang, go with the flow lang. Go with the flow lang. Oo, na walang Kailangan na-achieve. Yes, Yun. kailangan may goals ka. Kaya. Yun. So, yun, kailangan talaga, yun nga, as one of our student and mostly na mga estudyante na nag-aaral at same time nagtatrabaho, kailangan talaga self-discipline at saka kailangan mong budgetin yung oras. Kasi nga, pag magulo, nagmi-mix-mix ang Yes lahat. po. Hindi mo alam kung alin yung tatapusin mo una. So, kailangan talaga time management. Yeah. Yun talaga yung pinaka number one na strategy na ina-advise ng ating mga kapwa-FW at saka mga estudyante din. So, ayan. So, ito sa klase niyo ng Health and Social Care, ano yung pinaka memorable at saka pinaka worth, ano talaga nyo, ma-apply mo in personal life? I think yung mga tawag dito, demonstrations. Kasi sobrang laking tulong po niya for me. Kung halimbawa din na maka-encounter ako ng mga ganun na in personal Mga life. situations, Yung mga yes. situation na ganyan. Pero sa tingin ko lahat, yung sa mga demonstrations, saka sa mga in-explain din na Sir Mark, then, So, eto, as your instructor sa klase, sobrang easy to go, ganun, saka talagang binibigay niya yung best niya din para maintindihan namin lahat ng tinuturo niya. And especially na talagang sinisink in niya sa amin lahat. And he also motivate us. Actually, it happened before because I stopped. Nag-preach po kasi ako ng course, yes. course no. Tapos, ang ginawa niya is parang ina-encourage niya rin ako na dapat you should continue. Kasi before, parang dumadating talaga tayo may time sa naman part talaga. na May mga challenges, struggles. Tapos parang naka-confused din ako. And then, he just let me think. And then, after that, when I came back, he just motivate me more to... ngayon tapos na. Yes. Parang continue, Christine. And then, yes. here I naman talaga. Pero naman talaga, mostly Yes ng mga po. estudyante, hindi naman lahat perfect na tuloy-tuloy. Meron talagang mga personal na kailangan i-prioritize muna. yes po. Pwedeng magpahinga. Ito kanagandaan ng course natin, pwedeng magpahinga, mag-freeze muna, and then balikan nyo yung course ninyo kasi nakapagsimula ka na. Yes Pwedeng, po. kuya nga sabi nila pahinga, pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang laban. Opo. So, ayun. Ano yung message mo sa instructor natin? Huwag kang umiyak, my God. For sure. Kasi nga, din, yung feeling na from there, Yeah. yung looking back from nag-start ka, at the same time, ngayon, yung mga struggles, binabalikan. So, yun, ano yung masasabi mo kay Sir Mark Kevin, yung instructor natin? Masasabi ko po is, for Sir Mark, thank you for encouraging us and motivating me to keep on going and to continue. Okay lang yan. It's a tears of appreciation and joy rin. Sorry. And I really appreciate everything kasi yung pag-start ko po in healthcare and wala po talaga akong knowledge about it, like zero knowledge talaga, and I just want to learn something different na it will challenge me to go farther. And you helped me to conquer that. So, thank you po sa lahat ng motivations and sa pagtuturo and to keep on going and to keep on pursuing what you really want to do. And thank you for being there and to keep on believing on us that we can do better than we are right now. For sure. Yes po. It's it's a fulfillment din sa instructor to see their students in spite of okay lang yan. In spite of struggles is nakaya natin, and then yan lang, it's it's a rewarding for our instructor din na nakikita yung mga estudyante niya na it's fulfilling their goals in life. Kasi nga iba yung feeling na nakakatulong ka at nakikita mo yung isang tao na dahil sa iyo is nakapagtapos ng pag-aaral,
na conquer nila at nalagpasan yung pagsubok na yon. Ngayon, it's tears of joy Yeah, tears na of natapos joy. talaga yung course in spite of all struggles, and then yon, pahinga pero bumalik. Yes And then po. naging tagumpay nakamagtapos ng course. Ayun. So, sa mga klase mo ngayon na naiiwan sa klase, na tuloy pa rin ang pag-aaral, tuloy pa rin yung laban na yun, makamit yung pangarap nila sa buhay. Ano yung mensahe mo sa kanila? Na because you've been there Yeah. and done that. Yes po. So, ano yung mensahe mo sa kanila? For you guys, I think you just have to continue, and you have to set your goals and keep on going. Even though na nahihirapan na kayo, it happens. Lahat tayo nakakaranas ng ganun, and we should just have to continue and to do what makes us happy. And it's very good na yung sa feeling natin na i-challenge natin yung sarili natin, and to leave the safe zone, like yung safe place natin. It's better na it will challenge ourselves na if they can, if we can, of course you can. So just keep on going, and you'll reach your goals in the end. Yun. So, sa mga kapasyente natin ngayon na ongoing, Yes. na meron may mga struggles, normal. Yeah, normal yun normal. ang struggles na yan. Actually, yung struggles na yan, it will worth it. Yeah. Once natapos mo na. Kasi looking back sa mga puyat, at the Yes same po. time pagod, sa Yes. paggawa ng assignment, it's worth it. Na once na matanggap mo na yung diploma mo, iba yung saya. Yes Yun. po, iba. Kasi it's part of, yun nga, yung nahinog ka na. Yun nga, nahinog ka na sa lahat ng mga pagsubok sa Yes buhay. po. So, nalagpasan, kumbaga. So, ayan, sa ating mga kapwa OFWs din na nag-aalangan pa rin na mag-enroll. Tulad mo dati, nagbabrowse lang din ng Facebook. Nakikita nila itong, courses natin sa ICSA. So, ano yung, message mo sa kanila? Na meron pang mga doubts na simulan na tahakin yung kanilang pangarap na matupad. Sa mga tao na hindi pa rin sure to kung ano yung gusto nyo sa buhay, I think time is running, and we don't know what will happen in the future. So it's better to do something that's very productive. It will help you to enhance yourself in the future. So it's better to start now than nothing. Okay. Kasi kung hindi ka gagawa ng action now, then when, diba? So you have to set your goals. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, then what will happen to you? So it's better na you challenge yourself into something very different. Left the safe place, Comfort zone. yeah, nila. your comfort zone, and it's better to challenge yourself, as I'm always saying, na dapat challenge mo talaga yung sarili mo. Kasi in the future, promise it will be all worth it. Kasi lahat ng mga struggles na nararamdaman mo, it will not end until you did not make anything to change that. So it's better to do something and step forward and think for your actions, what you will do. So Yeah. it's better na push yourself, kasi in the end it's all worth it. Ayun. Yes. So, sa mga kapwa FWs natin nag-aalangan. Actually ngayon nga, sabi natin time is gold, time is running. So, nasa sa inyo kung gusto nyo mapag-iwanan or gusto nyo i-improve pa ang sarili ninyo. Kasi nga, who knows, ano yung mga opportunities, ano pa yung darating Yes. para sa atin. At least we are prepared kung Yes ano po. kumbaga. At least meron tayong mga options na pwede natin gawin at pag-applyan in the future. So, ayan, nandito lang naman si ICSA. You can send a message us here in comment box below. Di kaya magbisita sa ating office. We're located in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. Or mag-message sa ating WhatsApp number, +965 930 2850. So, ayan, maraming salamat. Once again, Ma'am Thank you Christine, po. for sharing your ideas and Yes then po. also kwento. Kasi nga, your kwento is your motivation din sa mga Yes kapwa nating OFW. Kasi iba pa rin yung feeling na yung motivating someone na magkaroon ng panibago naman na pag-asa sa buhay, kasi habang may buhay, may pag-asa. Yes po. So hindi naman huli ang lahat. So kailangan nyo lang to take forward and then note kung ano ba yung kailangan pa natin. Ano pa lang kailangan natin i-gawin para ma-achieve yung goals natin sa buhay. Yes. So yun po, maraming salamat and good luck. We're Thank praying you po. for your next achievement and another goal naman to Yes set. po, Ayan, another after goal. ng course. Yan. Thank Kasi nga, it's you. never ending talaga. Yes. So, you will going to set another goals naman for another plan naman.
So, ayan. Maraming salamat and God bless you. Thank you. Everyone, God bless you. Everyone din sa ating mga manonood. Bye po.